Sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Ang title po ng ating mensahe ay How to be Strong in Faith while facing the time of crisis. Parang yun, mahirap ba? Hindi naman mahirap, di ba? Pananalangin ka sa Diyos. Kapag tayo po ay nahaharap sa matitinding pagsubok, ay, ano ang sabi doon? Pray. Bilang mananampalataya, alam niyo po, dapat ang sabi nga ay ang tunay na pag-asa natin ay nakarelay hindi sa tao. Hindi sa tao. Tayo aasa ng tulong, although kailangan din po natin ng tao, kapag tayo ay may mga problema, kapag po natin yung ating isip. Kung nandito yung mga problema, mas mababa, dapat po yung ating isip mas mataas. Naka-level up, nandun sa pamantayan ng ating Panginoon. Para hindi po natin, kahit dumadaan tayo dun sa mabibigat na pagsubok, sa mga problema, ay masagasaan lang natin yun. Dahil nandoon po tayo, it's one of 10 to endure. Yan, kung minsan, kapag dumarating po yung mga crisis, yung mabibigat na pagsubok, minsan yun ang nakakalimutan natin. Yung manalangin. Dapat pala yun ang inuuna natin. Kaya nga sabi rito, during crisis, prayer is vital. Kapag may crisis tayong pinagdaraanan, sabi rito, napakahalaga ng pananalangin sa ating Panginoon. Alam nyo, nung siya nananalangin. Alam nyo, napakahirap magtiwala sa Panginoon kasi hindi natin siya nakikita. Kaya yung iba, hindi naniniwala kasi hindi nakikita. Hindi po natin nakikita ang Diyos. May nakakita na ba sa Diyos? Wala. You may feel as though you have no words left. Isa kapag talagang yung bakbak ka na ng mga problema, talagang sagad-sagad na yung mga pagsubok na yung pinagdaraanan, parang yung tamimiga. Wala kang masabi, lumbok ka. Pero alam nyo, kapag tayo po ay tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon, sabi rito, that's not a problem of God. Ano po ang sabi ng verse na ating binasa kanina? Tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat ipanalangin. Kaya ang espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin at sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Yung ating stress. Tinignan mo po yung meaning ng meditate. Sabi dito is to give serious and careful thought to. Yeah. To give serious and careful thought to. Ano ba po yung ating pinag-meditate? Sabi nga sa Tagalog, ito ay yung pagbubulay-bulay. Ito ay yung pagninilay-nilay. Ito yung panahon na tayo ay nagdinilay-nilay para sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo po pala ay may mga problema, ito yung isa natin dapat ginagawa. Mag-meditate. Yan. Meditation is powerful, especially for the Christian. Yan. Hindi po ito ordinaryong gawain. Sabi nga ay and heart on prayer. Diba, iisang tabi mo muna yung problema. Iisang tabi mo muna yung pagsubok. Mag-focus ka muna dun sa pag-meditate. Sa word. Pupunta po tayo dun para mag-pray, para i-relax. Sabi nga ay i-relax yung ating isip, i-relax yung ating puso, yung ating katawan. So, masarap po mag-Bible study kapag ang lugar ay
tahimik. Talagang makakamdaman mo yung presence ng Lord. Kasi pag yung nagba-Bible study ka, nagpe-pray ka na maraming maingay. Minsan di mo di mo manaramdaman. Iba yung talagang tahimik na sabi nga ay one-on-one talaga kayo. Christian. At salamat po sa Panginoon, yung nakasama ko dun sa trabaho ay napunta po ng Philippine Airlines, nalipat siya. Doon siya nagtrabaho. Pero binitawan po niya yung trabaho niya kasi sabi niya, uuwi ako. Ang tawag sa akin ay pagpapastor. Iniwan po yung trabaho niya sa sa Philippine Airlines sa Unsuited Catering. Umuwi siya taga Las Piñas. At yun po ay siya po yung nag-mentor sa akin doon. Nagkaroon po kami ng contact at siya po ay may hawak na church, meron pong school at siya po ay nagpapastor kasama ng kanyang pamilya. Kaya yun po yung matagal ko ng pinaplano na sabi ko kay Brother Ricky, minsan dayuhin natin doon sa Cavite. Pasyalan natin para sabi na noong December, ang sabi niya sa akin, ang request ko, ang gusto ko lang ay magkita tayong dalawa. Kasi talagang nung bago kami doon sa abroad, yun po yung kakulitan ko doon. Kasama ko, kumbaga, body-body, saan sa amin pumupunta, tayosi-yosi. Ano po ang sabi doon sa title natin? To be strong in faith while facing the time of crisis, sabi rito, talk to someone, family or professional. Kapag may pinagdadaanan kang problemang mabigat, sabi niya, huwag mo suluhin. Huwag kang magkulong sa kwarto. Sabi niya, i-share mo. Pero, mag-iingat po tayo kung sino yung ating mag-share. Kaya sabi niya, kapag lumalaan ka sa crisis, huwag mong suluhin. Talk to someone, share to someone, pero ingat. Dapat po ay i-share mo dun sa tao pwede mong pagkatiwalaan. Doon mo po i-share yung problema mo. So sa mga kabataan, ang advice dito ay talk to your parents. Sila po yung unang makakaunawa sa iyo. Talk to your counseling. Kaya yung iba ganun po eh. Diba? Magpapa-counseling ako kasi may problema ako. Diba minsan kapag nilabas mo lang kung ano yung nararamdaman mo. So huwag pong sosolohin. Huwag kang magkukulong sa kwarto kasi may lalapit sa'yo doon. Baka magkaroon ka ng tililing. Kaya huwag mo sosolohin. Huwag mo sosolohin. Kapag nato ka sa madilim, malaki yung problema mo, baka namamalayan mo, may kausap ka na mag-isa. Yeah? May kausap ka na mag-isa, nagbibilang ka na ng buhok. Sisa. Dapat lalabas ka. Hanap ka ng taong mapagsasabihan. Mapagshare ng problema. Pero sabi ko nga, be careful, dapat doon sa taong pwede mong mapagkatiwalaan. Kasi baka mamaya, yung nasyaran mo isa, chismis ka. kinabukasan, 3 araw, alam na lahat ng kapitbahay. Kumalat na yung problema mo. So dapat doon sa right person. Amen. Sabi rito, there is no shame for a Christian in protecting your mental health by getting professional counseling or therapy. May problema pala, kailangan din natin ng therapy yung ating isip. Hindi lang pala katawan ng therapy, kundi pati yung ating isipan. Kaya nga may mental hospital di ba? Doon ginagamot yung mga, sabi nga ay nawawala sa alay. Malala na yun. Yung mga isip. Pangapat, sabi rito,
Read your Bible, calm your anxiety. Bible, So ito po, yung pagbabasa ng Biblia, yung pakikipag-usap sa ating Panginoon Diyos. Comfort, especially in a troubled world. Ito po, troubled world ito pinalalagyan natin. Maraming trouble dito sa mundo. Kami ni Angel, Papa, may nagkitgitan doon sa Pusong. 2 motor. Sinigawan yung isa. Paglagpas ng konti ng isa, tumigil, inabangan, may bakil pala. O yung nagsisisigaw, takot na takot. Hindi, ang sumigaw yung may baril. Gitgitan lang yun, ha? Gitgitan lang. King David, doon siya po ay nagkasala. Sabi nga rito, ay talagang he cried out to the Lord over and over. No, talagang humingi siya ng tawad sa Panginoon. At paulit-ulit siyang umiiyak, hanggang na-release po niya yung talaga kanyang kasalanan nagawa sa ating Panginoon. So, sabi ko nga kanina, kung gano'n po may lalapit sa atin ng tao na talagang bagbat ng problema, sige, ilabas mo lang. Iiyak mo lang, ubusin mo yan, ilabas mo. Hanggang ma-empty ka. Hanggang lumuwag yung kalooban ng tao. As you immerse yourself in God's Word, you will find your anxiety start to calm. Ano po yun? Kapag binababad daw po natin yung ating isipan sa salita ng ating Panginoon, yung anxiety, kumakalma siya. So, mabisang gamot sa anxiety, sa crisis, ay walang iba kundi yung pong immerse yourself in God's Word. Kung magpakalulod ka sa salita ng ating Panginoon, ibabad mo yung isip mo sa salita ng ating Panginoon. Sabi rito, the more familiar you become with the Scripture, the less worried you feel about what is going on around you. Kapag nakapokus ka sa Biblia, pag-devotion, hindi mo na mapapansin yung problema sa paligid. Kasi nakapokus. Kahit dumadaan ka sa mga pagsubok, kahit dumadaan ka sa mga problema, ay wag na wag mo pong kakalimutan yung mag-exercise. Alam nyo, nung nakakaan, may nadala po akong mensahe. Akala ko ito pero kahawig lang pala sa akin. Sabi rito, taking care of your physical body can actually improve your spiritual and mental health. Kapag pala ikaw ay nag-exercise, nai-improve yung body mo, nai-improve pati yung isipan mo. Nakakatulong pala yun. Yung pag-exercise. Diba hindi nga sinabi na pumunta ka sa gym at magbayad ka? Hindi, yung simple lang. Yung ginagawa namin nila Star Maxi nila Ate Dote. Nag-jogging, yung pag-jogging. Sabi rito, exercising release endorphins, which are the feel good. Yung pala yung nagpapaganda ng ating kalusugan. Hormones that boost your mood. So in time of crisis, you need to exercise regularly and keep negative feeling at bay. So kahit may problema, kahit may pagsubok, tuloy lang ang buhay. Hindi yung may problema ka na, magbubukbo ka pa, i-isip nakakapag-walking, pero minsan nabibisi sa trabaho, hindi na makuha mag-walking, pero kailangan po natin. At dito po sa last, sabi rito, we live in the world that is challenging. Bayad daw mundo ng ating pinalalagyan ay very challenging. Sometimes it can feel like
We are simply waiting for the next crisis. Pag natapos yung isang problema, parang ang nangyayari, naabangan mo na, ano na naman kaya. Talaga ako po ay dumaan sa depression. Pero nung ako ay na-depress, alam ko po anong nangyayari. Hindi ko lang makontrol. Malinaw yung aking kaunawaan. Ang ating pong pag-asa ay nasa ating Panginoon Diyos. Yan, evaluate yung spiritual health. Lagi po natin titignan yung spiritual health natin. Kumbaga sa ating sarili. So lahat po tayo tumayo at tayo po ay dumako sa ating Santa Cena. Doon na binigay ang ating pastor, pagbulay-bulayan po natin at ang higit sa lahat po ay mai-apply po natin sa ating buhay. Salamat po sa ating Panginoon.